So pagka sumakay ka doon, talagang mararamdaman mo na iba yung kanyang comfort kumpara sa mga entry level na sasakyan kagaya ng mga Hello! What's up mga kapatid? Mga katulad kong gumagamit ng Corolla 9th generation. Pauwi na tayo sa lunchtime. Okay, so habang nagdra-drive ako ay kwentuhan muna tayo guys. Okay, ang pag-usapan natin ngayon ay kung practical pa ba na bumili ng Corolla 9th generation. Ito ang Corolla Altis natin sa Pilipinas, models 2001 hanggang 2007. Okay? Alright. Yun ang first car namin, ano? So hanggang ngayon nandiyan sa buhay pa siya. So practical pa ba na bumili ng ganong sasakyan sa panahon ngayon? Mura na lang naman yung mga bagong sasakyan ngayon. Joke lang, pag may pera ka. Okay, so para sa amin na wala namang pera ay hindi siya mura. Okay, so ang sasabihin ko sa inyo ay base guys sa experience ko, no? Kasi para naman merong basis ang aking masabi sa inyo ngayon. Okay, so sa aking palagay ay practical naman na bumili pa ng Corolla 9th generation sa 2025. Bakit kanyo? Unahin natin yung presyo. Ang presyo noon nung una kong binili, kasi second hand lang naman yung binili naming Corolla 9, nasa 200 plus pa noon. That's 5 years ago. Ngayon, ang presyuhan nun guys ay nasa 190,000 pababa, around 160. Pero may mga marami nang issue yung mga 160 na yun. So pag ikaw ay wala namang ganun kalaking budget at gusto mong magkasasakyan na hindi masyadong masakit sa ulo, practical ang bumili ng Corolla 9th generation. Pag meron kang budget na less than 200k, magkakaroon ka na nun. So pwede, lalo na yung mga manual variants guys, mas mura siya. Okay, yun. So sa pricing, medyo mura na. Pangalawa, yung itsura ng sasakyan, no? Yung itsura ng sasakyan, hindi naman na siya ganun kalayo sa mga modelo ngayon na bago. Model na talaga yung itsura niya, talagang modern na. At hindi ka naman mapapahiya sa kalsada pag yun ang iyong dala. Lalo na pag medyo minodify mo ng konti. For example, yung kanyang gulong, yung kanyang mags, pinalitan mo ng 17 inches, hindi kaya 18 inches. O, di ba? Ganda na. Kahit yung mags lang ang palitan mo dun guys, talagang ano na maporma na yung sasakyan. Okay, pangalawa, premium feels. Yung sasakyan na yon, yung Corolla Altis, hindi po yun entry level na sasakyan. Siya po ay para siyang nasa mid-range na mga modelo ng Corolla, ng Toyota sedan. So pagka sumakay ka doon, talagang mararamdaman mo na iba yung kanyang comfort kumpara sa mga entry level na sasakyan kagaya ng mga ayoko nang magbanggit, yung mga entry level medyo matagtag, no? Pero si Corolla Altis talagang smooth siya. Okay, so yung pangalawa. Pangatlo, matibay siya guys. Talagang as a driver, as an owner, masasabi ko talaga na ang ating Corolla Altis or Corolla 9th generation ay talagang matibay siya pagdating sa pyesa-pyesa. Hindi basta-basta nasisira ang pyesa ng mga yan, kasi matitibay. Ang pyesa ng mga yan guys ay mga Bosch, Denso, at iba pa, Aisin, yung mga yan, yung mga pyesa niya. So mula nung nabili ko yun sa akin, hanggang ngayon hindi pa nasisira yung mga major parts ng electronics. For example, yung ECU, wala akong problema doon. Okay? Ano pa? Pag-usapan naman natin yung pyesa. Ang
practical bumili ng Corolla 9th generation dahil ang piyesa nito guys ay mura. Ulitin ko, mura. At the same time, marami kang mabibili online na replacement parts na matitibay din naman. Given na yung mahal talaga yung piyesa nun, kasi pagka bumili ka ng piyesa talaga sa kasa, nako, mapapaiyak ka talaga sa presyo niya eh. For example, yung alternator na binili ko na nandyan sa ating channel, makikita nyo dyan sa ipopost ko yung link dyan sa taas, dyan. Okay, for example, yung alternator niya, bumigay na kasing alternator ng sa akin. Ngayon, syempre ako during that time medyo malaki-laki pang budget, nag-ask ako ngayon sa kasa mismo sa may Toyota. Alam niyo ba kung magkano ang original na alternator? Kapresyo na guys ng isang motor na bago. That is 68,000. Di ba? Original 'yon. Genuine. Ka ba naman mag-isip ka ng ganon? Sige nga, bibili ka ba? Medyo luma na yung sasakyan mo, tapos bibilian mo ng ganon kamahal na pyesa. So, naghanap ako ng ibang alternative. Ang naisip ko ay second hand na original or brand new na replacement part. Syempre, dahil mahirap lang tayo, ang binili ko guys ay yung brand new na replacement parts. Ang brand nun ay Max. Okay, nandyan din sa comment section yung link ng video na yun. Nagawan ko na yun ng video guys eh. Ngayon, ang halaga lang nung alternator na brand new na second hand ay 5,000 mahigit. 5,000 mahigit. Ang layo ng difference. Tapos, ilang taon ko nang ginamit yan siguro na sana na 3 years. Hanggang ngayon kasi gumagana pa yung alternator na binili ko lang ng yung replacement part na yun. Wala pa akong problema. To think na fully loaded din yung aking sasakyan. Marami siyang pinapatakbong electronics. Meron pa akong inverter sa loob para makapag-charge ako ng laptop. Gumagana siya guys. Hanggang ngayon wala akong problema. So mura yon kumpara dun sa original. Ano pa? Ang pinakauna kong pinalitan na piyesa sa makina is yung yung BVTI solenoid. Kasi yung BVTI solenoid niya talagang sira na yun nung binili ko yung sasakyan. Talagang putol na pala sa loob. Na-discover ko lang, no? So, ang BVTI solenoid na bago ay naglalaro siya sa 5,000 to 10,000 pesos. Pero, nakabili ako nun sa Shopee, 1,000 lang mahigit. 1,600 lang yata yun. Hanggang ngayon, buhay pa yung pyesa na yun, guys. Hindi pa siya sira. Di ba? At hindi ako nahirapang maghanap ng mga pyesa nun. Marami pang mga modifications na nilagay ako nun, yung mga kanyang mga bumbilya na mga orig, yung mga LED na bulbs na branded na sa 600 plus, ganun lang. So mura yung mga pyesa kahit saan. Kung ayaw mo naman sa Shopee or sa Lazada, kahit saan pwede kang bumili sa mga talyer-talyer dyan sa inyo. Okay, ang susunod na rason ay yung kanyang pagiging matipid sa gasolina. Matipid talaga guys ang Corolla 9th generation. Yung sa akin, yung version ko ay 1.6 liters, no? At napakatipid ng sasakyan na yun guys. Yung 1,000 ko, ang presyo sa gasolina ay naglalaro sa 55 hanggang 57. Yung 1,000 pesos ko guys, yan, nakakatakbo yan ng almost 200 kilometers. Ang speed ko ay mostly nasa 60 hanggang 80. Ganyan katipid yung sasakyan na yon. Ngayon, pag nasa highway speed, nasa TPLEX or nasa NLEX, mas matipid na naman. Kulang aabot po yun ng 300 kilometers. Yung 1,000 pesos. Ganun po siya katipid. Okay.
Ang susunod na rason kung practical pa bang bumili ng Corolla 9th generation sa 2025 ay yung kanyang pagiging reliable. Talagang mapagkakatiwalaan mo yung sasakyan na yan. Biniyahe ko na yan ng Visayas, wala man lang siyang ka-issue. Kahit ganun ka, 20 years old na mahigit, 24 years old na ba yung sasakyan natin. Ganun siya katanda, pero tinalo pa niya yung mga bago ngayon na maya't maya ay tinitirik yung kanyang driver. Yung ating Corolla 9, nako, talagang very reliable siya. Mapapatunayan ko yan kasi ginagamit namin yun, especially pagka family outing. Yun ang ginagamit namin kasi mas tiwala pa ako dun kaysa sa ibang mga sasakyan ngayon guys. Kung meron kang budget na ganun lang, nasa 200, napaka-practical bumili ng Corolla 9th generation. Yan. So yun ang mga rason kung bakit practical pa rin na bumili ng ating Corolla Altis 9th generation sa 2025. So kung meron kayong mga katalungan tungkol sa mga naging experience ko, kung meron kayong gustong i-share tungkol sa ating sasakyan, ay pwede kayong mag-post dyan sa ating channel, no? At pwede rin kayong mag-comment sa mga videos na na-upload ko na, at yan ay aking re-respondan, yan ay aking sasagutin kapag meron akong free time. Okay? So as of now, nandito na ako sa aking bahay for lunch. Thank you for watching this video. Kung hindi pa kayo subscriber, please subscribe. At kung maaari ay panoorin ninyo ng buo yung mga video na in-upload ko na, para matutunan nyo rin yung mga shinare kong mga videos, mga tutorials. Okay, marami pa akong mga video guys na pinaggagawa sa ating Corolla 9th generation na hindi ko pa na-edit. Gawa ng kulang ako sa oras. So sa mga susunod na free time, i-edit ko yung mga yon at may upload ko dito sa ating channel, nang sa ganun ay may share ko din yung aking karanasan, mga idea, mga puting-ting moments tungkol sa ating Corolla 9th generation. Okay, see you soon. Bye.